basahan. Iyan ang unang regalong ibinigay sa akin ni Marco sa gabi ng aming kasal. Itinapon niya ito sa mukha ko, puno ng langis at dumi, habang nakangisi ang kanyang ina. Akala nila, mananatili akong tikom ang bibig at magpapaalipin sa kanilang mansyon. Pero sa gabing ito, isinisilang ang bagong Sofia. Babawiin ko ang bawat sentimo, bawat luha, at bawat dangal na tinapakan nila. Magagawa ko bang tumayo sa sarili kong mga paa? O muli akong lalamunin ng kanilang kalupitan? Gamitin mo na ang basahan na iyan, Sofia. Iyan ang mas bagay sa balat mo, hindi ang seda ng iyong puting belo na suot mo pa hanggang ngayon. Nanigas ang buong katawan ko sa narinig kong salita mula kay Marco. Nakatayo ako sa gitna ng aming bagong silid. Suot pa ang silk robe na binili ko para sa aming unang gabi bilang mag-asawa. Sa aking mga kamay ay hawak ko ang isang plato ng espesyal na adobo na 3 oras kong niluto. Tinitiyak na ang bawat sangkap ay perpekto para sa lalaking pinangakuan ko ng aking buhay sa harap ng dambana kaninang umaga. Ang bango ng paborito niyang ulam ay humahalo sa amoy ng mga sariwang rosas sa kwarto, isang halimuyak ng pag-asa na agad nilamon ng malansang amoy ng basahang itinapon niya sa aking paanan. Ito ay isang lumang basahan mula sa kusina, itim sa dumi at pinalambot ng mga bakas ng sebo at mantika. Tiningnan ko si Marco, umaasang baka nagbibiro lang siya. Baka bahagi lang ito ng isang masamang panaginip. Ngunit ang nakita ko sa kanyang mga mata ay hindi pagmamahal, kundi isang malamig at matalas na pandidiri. Sa likuran niya, nakatayo ang kanyang ina, si Doña Elena, na may hawak na baso ng alak at may ngiting tila nanonood ng isang nakakaaliw na palabas sa telebisyon. Huwag kang tumitig sa asawa mo na tila biktima ka, Sofia. Wika ni Doña Elena habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa sahig na yari sa hardwood ay tila mga pako na ibinabaon sa aking pandinig. Masyado kang naging kampante dahil sa dote na ibinigay ng mga magulang mo. Akala mo ba ay binili mo ang trono sa pamilyang ito? Hindi. Ang dote mo ay pambayad lamang sa mga utang ni Marco. At ikaw ang magsisilbing pambura sa lahat ng pagod namin sa bahay na ito. Hindi ako nakapagsalita. Ang plato sa aking kamay ay unti-unting bumibigat hanggang sa maramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri. Ang bawat hibla ng aking puso ay tila hinihiwa ng isang mapurol na kutsilyo. Sa isang iglap, ang pangarap ko na bumuo ng isang masayang pamilya ay gumuho, naging mga piraso ng basag na salamin sa ilalim ng aking mga paa. Lumapit si Marco sa akin, kinuha ang basahan sa sahig, at bago pa ako makaiwas, marahas niya itong ikinuwit sa aking mukha. Naramdaman ko ang malagkit at malamig na sebo na dumikit sa aking pisngi. Humahalo sa mga luhang hindi ko na napigilang pumatak. Ang malansang amoy ng pinagprituhan at dumi ay pumasok sa aking ilong. Nilalunod ang lahat ng bango ng pag-ibig na inakala kong totoo. Mula bukas, 4:00 ng madaling araw ay gising ka na. Bulong ni Marco sa aking tainga. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pagsisisi. Linisin mo ang bawat sulok ng mansyong ito. At huwag na huwag kang magkakamaling gamitin ang dote mo bilang dahilan para magreyna-reynahan. Sa bahay na ito, isa ka lang katulong na may sertipiko ng kasal. Pumitaw ang aking mga kamay sa plato. Nahulog ito sa sahig. Ang porselana ay nagkadurog-durog at ang pagkaing pinaghirapan ko ay kumalat sa puting alpombra. Tulad ng aking dangal na niyurakan sa harap ng taong pinakamamahal ko. Walang tunog na lumabas sa aking bibig, ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bahagi ng aking kaluluwa ang unti-unting namamatay. Tanging ang hapdi at puot ang naiiwang buhay. Naiwan akong mag-isa sa silid habang maririnig ang tawanan ni na Marco at Doña Elena sa labas ng pinto. Tumingin ako sa salamin,
Nakita ko ang aking sarili, isang babaeng nakaputing seda. Ngunit ang mukha ay natatakpan ng dumi at sebo ng isang basahan. Ang hapdi sa aking pisngi ay hindi kasing sakit ng katotohanang ang taong pinangakuan ko nang hanggang sa kamatayan, ang siya palang magiging kamatayan ng aking pagkatao. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking sakripisyo? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan, yakap ang sarili kong pagkawasak? Gaano katagal kayang tiisin ng isang puso ang amoy ng dumi bago nito matutunang sunugin ang buong bahay para lang makalaya? Hindi ko na alam kung nasaan ang hangganan ng gabi at umaga. Nagising ako sa lamig ng tubig na ibinuhos ni Doña Elena sa aking paanan habang ako ay nakayuko pa sa lamesa sa kusina. 4 na oras pa lamang ang nakakalipas mula nang matapos kong kuskusin ang bawat sulok ng malawak na sala. Ngunit tila wala silang balak na hayaan akong makahinga. Ang katawan ko ay parang isang makinang unti-unting kinakalawang. Ang bawat galaw ay may kaakibat na kirot na tumatagos hanggang sa aking mga buto. Gising na, Sofia. Marami pang labahin sa likod. Huwag mong isipin na porket asawa ka ni Marco ay reyna ka na rito. Dito sa pamamahay ko, ang bawat sentimong ginagastos namin para sa pagkain mo ay dapat mong pagtrabahuhan. Ang boses ni Doña Elena ay kasing talas ng isang labaha. Pumuputol sa anumang natitirang lakas na mayroon ako. Tumayo ako ng dahan-dahan, pilit na iniinda ang pananakit ng aking likod. Tumingin ako sa aking mga kamay, ang mga daliri na dati ay kasing lambot ng sutla. Ngayon ay namumula na at nagsisimulang magtuklap dahil sa matapang na sabon at chlorine. Wala na ang kislap ng aking wedding ring. Pinatanggal ito ni Marco kagabi dahil baka daw magasgasan habang naglilinis ako. Sa katotohanan, alam ko ang dahilan. Gusto nilang burahin ang anumang simbolo na ako ay kapantay nila. Ma'am, kailangan ko lang po sanang tawagan ng tita ko para sabihing maayos ako rito. Mahinahon kong pakiusap, pilit na itinatago ang panginginig ng aking tinig. Ngumiti siya ng nakakaloko at inilahad ang kanyang palad. Ibigay mo sa akin ang iyong cellphone, Sofia, at ang pasaporte mo rin. Iingatan ko muna ang mga yan sa safe box ko. Masyado kang distracted sa social media, kaya hindi mo natatapos ng maayos ang gawaing bahay. At isa pa, para saan ang pasaporte? Balak mo bang takasan ang responsibilidad mo bilang asawa? Wala akong nagawa, kundi iabot ang aking tanging koneksyon sa labas ng mundong ito. Ramdam ko ang unti-unting pagsasara ng rehas ng gintong hawla na kinaroroonan ko. Ang bawat gamit na kinuha nila sa akin ay tila isang bahagi ng aking pagkatao na kanilang tinitibag. Nang dumating ang hapon, isang pamilyar na busina ang narinig ko sa labas ng gate. Si Liza, ang matalik kong kaibigan. Tumakbo ako sa bintana, ngunit bago ko pa siya matawag, naramdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak ni Marco sa aking braso. Ibinalibag niya ako palayo sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag kang magkakamaling lumabas o magpakita sa kanya na ganyan ang itsura mo, Sofia. Ayokong mapahiya ang pamilya ko dahil lang sa mukha kang katulong. Bulong niya habang mariing ibinabaon ang kanyang mga daliri sa aking balat. Nang pumasok si Liza sa sala, pilit akong pinaupo ni Marco sa sofa at nilagyan ng makapal na cardigan ang aking balikat para itago ang aking suot na duster. Hey, Sofia! Oh my God, you look tired. Are you okay? Bakit hindi ka sumasagot sa mga messages ko? Ang tanong ni Liza. Punong-puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Ngumiti ako. Isang plastik na ngiting kasing tigas ng semento. Oo, okay lang ako, Liza. Masyado lang kaming busy ni Marco sa pag-aayos ng bahay. You know, newlywed stuff. Ngunit nang abutin ko ang baso ng tubig, bahagyang naurong ang manggas ng aking cardigan.
Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Liza nang masilayan niya ang malaking pasang kulay ube sa aking braso, ang marka ng pagkakasakal ni Marco kanina lamang. Sofia, what is that? Bakit may pasa ka? Bago pa ako makasagot, mabilis na sumingit si Marco. That? Nadulas siya sa banyo kanina habang nagmamadaling asikasuhin ako. Masyado kasing clumsy ang asawa ko. Di ba, honey? Hinaplos niya ang buhok ko. Ngunit ang haplos na yon ay tila isang banta na kailangan kong manahimik. Nakita ko ang pagdududa sa mga mata ni Liza. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, pumasok si Doña Elena at magalang siyang pinalabas sa dahilan na kailangan ko nang magpahinga. Naiwan akong muli sa gitna ng katahimikan na punong-puno ng takot. Paika-ika akong umakyat sa itaas para kumuha ng malinis na damit. Ngunit pagbukas ko ng pinto ng aking silid, tumigil ang pintig ng puso ko. Si Celine, ang nakababatang kapatid ni Marco, ay nakaupo sa sahig sa harap ng aking kama. Ang aking maliit na safe box kung saan ko itinatago ang mga alahas na pamana pa ng aking yumaong ama at ang mga dokumento ng aking dote ay nakabukas na. Hawak-hawak ni Celine ang isang gintong locket, ang tanging alaala ko sa aking tatay, at pilit itong binubuksan gamit ang isang matulis na bagay. Tumingala siya sa akin, may mapang-aping na ngiti sa kanyang mga labi. Ang dami mo pa palang itinatagong yaman, Sofia. Akala mo ba ay hindi namin mahahanap ang susi nito? Ramdam ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Iyon na ang huling bagay na mayroon ako. Ang huling hibla ng aking dangal at kasaysayan. Ibalik mo sa akin yan, Celine. Hindi sa inyo yan. Sa unang pagkakataon, sumigaw ako. Ngunit ang boses ko ay tila nalunod sa malakas na kulog sa labas, kasabay ng pagpasok ni Marco sa silid na may hawak na sinturon. Sino ang magliligtas sa akin sa gabing ito? Kung ang mga taong dapat ay nagpoprotekta sa akin ang siyang naghukay ng aking libingan? Hindi ko na naramdaman ang hapdi ng sinturon na humampas sa aking binti o ang lamig ng sahig nang itulak ako ni Marco palabas ng aming silid. Ang mas masakit ay ang makitang hawak ni Celine ang gintong lakit ni Papa, ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin na minsan, bago ako naging asawa ni Marco, ay isa akong prinsesa sa mata ng isang tapat na lalaki. Sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, kung saan ako pinatulog bilang parusa sa aking pagsagot, ipinikit ko ang aking mga mata. Doon, sa loob ng aking gunita, ay muling nabuhay ang boses ni Papa Arturo. Tila naririnig ko ang marahang kalansing ng kanyang tasa ng kape habang nakaupo kami sa ilalim ng puno ng nara sa aming lumang bakuran. 10 taon na ang nakalilipas. Sofia, anak, ang malumanay niyang tinig na tila haplos sa aking sugatang kaluluwa. Ang tunay na hiyas ay hindi nasisira ng kahit anong bigat ng martilyo. Huwag mong hahayaang nakawin ng sino man ang liwanag sa iyong loob. Kapag naramdaman mong wala ka ng sandata, gamitin mo ang iyong talino. Iyan ang hindi nila makukuha sa iyo. Isang mainit na luha ang gumulong sa aking pisngi. Humahalo sa tuyong marka ng sebo mula kagabi. Tama si Papa. Hindi ako pinalaki para maging biktima lamang. Kung kinuha nila ang aking cellphone at pasaporte, kailangan kong humanap ng ibang paraan. 3:00 ng madaling araw. Sa oras na ito, ang buong mansyon ay balot ng nakabibinging katahimikan. Maririnig lamang ang malayo at mahinang ugong ng aircon mula sa kwarto ni na Doña Elena. Maingat akong tumayo. Ang bawat hakbang ko sa sahig na marmol ay tila isang sayaw sa ibabaw ng mga itlog. Ayokong lumikha ng kahit anong tunog na gigising sa mga halimaw sa itaas. Naglakad ako patungo sa dulo ng kusina, sa likod ng malaking pantry, kung saan nakatago ang isang lumang teleponong dekawad na bihira ng gamitin. Ito ang teleponong ginagamit lamang para sa intercom ng mga katulong, ngunit alam ko na may linya pa rin ito palabas. Nanginginig ang aking mga daliri habang dinidial ko ang numerong kabisado ko mula pa sa pagkabata.
Ang bawat pag-ikot ng dial ay tila isang tibok ng puso na sumisigaw ng, "Sana sumagot siya, sana sumagot siya." "Hello?" Isang baritonong boses ang sumagot mula sa kabilang linya, medyo paos dahil sa pagkagising. "Attorney Ramos, si Sofia po ito." Bulong ko, ang boses ko ay halos hindi marinig dahil sa takot na baka may nakikinig sa kabilang linya. "Sofia, ika-4 na araw mo pa lang sa kasal. Bakit ka tumatawag sa ganitong oras? May nangyari ba?" Ang tono ng matandang abogado ay puno ng pag-aalala. Siya ang pinakapinagkakatiwalaang kaibigan ni Papa. "Attorney, tulungan niyo po ako. Kinuha nila ang lahat. Ang dote, ang mga dokumento, pati ang pagkatao ko. Binubugbog ako ni Marco at pinapahiya ng pamilya niya. Gusto ko nang lumabas dito. Pagsusumamo ko, habang ang kabilang kamay ko ay nakatakip sa aking bibig para pigilin ang paghikbi. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya. "Makinig kang mabuti, Sofia. Hindi sapat ang salita mo lang laban sa kanila, lalo na't hawak nila ang mga dokumentong pirmado mo. Kailangan natin ng ebidensya. Huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang na magpapahalata sa kanila. Magtiis ka muna, anak. Maghanap ka ng paraan para mai-record ang ginagawa nila. Ako naman ay gagawa ng paraan para makuha ang mga financial records ng dote mo mula sa bangko. Pero kailangan mong maging matatag. Can you do that for me?" "Oo po, attorney. Gagawin ko po." "Sige, ibaba mo na ang telepono. Tatawag ako kay Liza para maging backup mo. Be careful, Sofia." Ibinaba ko ang receiver ng dahan-dahan, tila humahawak sa isang babasaging kristal. Pakiramdam ko ay may isang maliit na kandila ng pag-asa na muling sumindi sa loob ng aking madilim na mundo. Tumalikod ako para bumalik sa aking higaan sa pasilyo, ngunit nanigas ang aking buong pagkatao. Sa dilim ng kusina, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakatayo ang isang figura. Ang anino nito ay mahaba at nakakatakot, tila isang taga-usig na naghihintay sa aking pagkakamali. Bumukas ang ilaw sa kusina at doon ko nakita si Doña Elena. Suot ang kanyang mamahaling satin robe, may hawak siyang baso ng tubig at isang mapait na ngiti na nagpapatindig ng aking balahibo. "Sino ang kausap mo sa telepono, Sofia? Akala ko ba ay tinuruan ka na namin na ang mga asawang matapat ay hindi naglilihim sa kanilang pamilya?" Ang lamig ng kanyang boses ay tila isang kamay na sumasakal sa aking leeg. Hindi ako makahinga. Nahuli ba niya ang lahat? "Sino ang kausap mo, Sofia? Akala ko ba ay tinuruan ka na namin na ang mga asawang matapat ay hindi naglilihim sa kanilang pamilya?" Ang boses ni Doña Elena ay parang isang malamig na hampas ng hangin sa aking batok. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang hawak ko sa receiver ng telepono ay tila naging kasing bigat ng isang blok ng semento. Alam ko, sa sandaling ito, ang isang maling salita ay maaaring maging huli kong hininga sa loob ng mansyong ito. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Dahan-dahan akong humarap sa kanya, ibinaba ang aking tingin at hinayaang gumuho ang aking balikat. Isang anyo ng ganap na pagkatalo. "Patawad po, Mama." Bulong ko. Ang boses ko ay paos at puno ng pekeng pagsisisi. Hindi ko na po kasi matiis ang pangungulila kay Papa. Dinial ko lang po ang lumang numero sa bahay namin. Kahit alam kong wala nang sasagot. Gusto ko lang marinig ang tunog ng kabilang linya para isiping nandito pa siya. Nakita ko ang pagtaas ng isang kilay ni Doña Elena. Tinitigan niya ako ng matagal. Tila binabasa ang bawat hibla ng aking kasinungalingan. "At sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa drama mo, Sofia? Ang mga tulad mong galing sa hirap ay magaling gumawa ng kwento para kaawaan." Dito ko na ginawa ang unang hakbang ng aking plano. Hindi ako lumaban. Sa halip,
Lumapit ako sa kanya at lumuhod sa malamig na sahig na marmol. Hinawakan ko ang laylayan ng kanyang mamahaling robe. Ang aking mga mata ay puno ng mga luhang hindi ko na kailangang pilitin dahil sa totoong sakit na nararamdaman ko. Mama, nagmakaawa po ako. Bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon. Pagsusumamo ko, habang ang aking noo ay halos humalik na sa sahig. Naiintindihan ko na po ngayon. Masyado akong naging mapagmataas dahil sa dote ko. Akala ko ay kapantay niyo ako, pero nagkamali ako. Isa lang akong asawa na dapat maglingkod sa inyo. Turuan niyo po ako kung paano maging karapat-dapat sa pamilyang ito. Naramdaman ko ang katahimikan sa paligid. Naririnig ko ang marahang paghinga ni Doña Elena at ang mahinang huni ng refrigerator sa kusina. Pagkalipas ng ilang sandali, naramdaman ko ang kanyang kamay na humawak sa aking baba. Pilit na itiningala ang aking mukha para magtama ang aming mga mata. Talaga bang natuto ka na o nagpapakitang tao ka lang? Tanong niya. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong kuryosidad ang kanyang tono. Ang mga taong mapangapi ay laging naghahanap ng ganap na pagsuko mula sa kanilang biktima at iyon ang ibinigay ko sa kanya. Gagawin ko ang lahat, Mama. Kahit anong utos nyo, susunod ako ng walang reklamo. Huwag nyo lang po akong itaboy, sabi ko habang patuloy ang pag-agos ng aking mga luha. Isang matunog na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Mabuti naman at natauhan ka na. Sige, patunayan mo sa akin. Bukas, ikaw ang maghahanda ng lahat para sa garden party ni Celine. At siguraduhin mong walang kahit isang alikabok ang makikita sa bawat dahon ng mga halaman sa labas. Mula sa araw na yon, naging isang anino ako sa loob ng bahay. Naging masunurin ako sa bawat kapritsyo nila. Nilinis ko ang mga sapatos ni Celine gamit ang sarili kong mga kamay. Hinayaan ko silang laitin ang aking pagkatao habang nakayuko lamang ako. Ang bawat pang-aalipusta nila ay tinatanggap ko na parang isang basong tubig. Malamig. Ngunit kinakailangan para sa aking pagpapatuloy. Habang iniisip nila na unti-unti na nilang nadudurog ang aking espiritu, doon ko naman sinimulang itanim ang aking mga sandata. Sa tuwing naglilinis ako ng sala, maingat kong inilagay ang isang maliit na spy camera, isang maliit na kagamitang itinago ko sa loob ng isang florera na bihira nilang galawin. Ito ang magiging mata at tainga ni Attorney Ramos sa loob ng impyernong ito. Isang gabi, habang nagtitimpla ako ng tsaa sa kusina, narinig ko ang mahinang pag-uusap ni Marco at Doña Elena sa kabilang silid. Ang kanilang mga boses ay puno ng katuwaan, ngunit ang bawat salita nila ay tila mga laso na bumubuhay sa aking puot. Don't worry, Ma, narinig kong sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang huling pirma niya sa transfer documents ng mga lupain sa probinsya, hindi na natin siya kailangan. Pwede na natin siyang itapon pabalik sa kalsada kung saan siya nanggaling. Ang mahalaga, bayad na ang utang natin sa mga investors. Siguraduhin mong hindi siya makakahalata, Marco, sagot ni Doña Elena. Masyadong mautak ang tatay niya. Baka may naituro sa kanya bago mamatay. Matignan mo naman siya ngayon. Parang basang sisiw na sumusunod sa atin. She's broken, Ma. Wala na siyang laban. Nakahawak ako ng mahigpit sa tasa ng tsa. Ang init nito ay unti-unting pumapaso sa aking palad. Ngunit hindi ko ito binitawan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa dilim. Akala nila ay sira na ako. Akala nila ay wala na akong laban. Hindi nila alam. Ang bawat salitang binitawan nila sa gabing ito ay nakarecord na. At ito ang magiging mitya ng kanilang sariling pagbagsak. Ang silid tanggapan ni Marco ay tila isang kwebang puno ng mga lihim na ayaw niyang mabulgar. Ang amoy ng mamahaling tabako at ang matapang na bango ng kanyang pabango ay humahalo sa amoy ng mga lumang papel na lumilikha ng isang atmosperang mabigat at nakakasakal.
Sa bawat pagpunas ko ng basahan sa mga estante ng libro, nararamdaman ko ang bawat alikabok na dumidikit sa aking balat. Tila ba ang bawat dumi sa bahay na ito ay sumisimbolo sa duming pilit nilang itinatago sa ilalim ng kanilang marangyang pamumuhay. Inutusan ako ni Marco na ayusin ang kanyang mga folder habang wala siya. Isang pagkakataong hindi ko dapat palagpasin. Ang bawat pagbukas ko ng mga drawer ay may kasamang panalangin na sana ay may mahanap akong sandata laban sa kanila. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala sa darating na panganib. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga resibo ng sugal, nahanap ko ang isang maliit na susi na nakatago sa loob ng isang luma at kupas na lalagyan ng ballpen. Alam ko ang susing ito. Ito ang susi sa drawer na laging nakakubli sa ilalim ng kanyang lamesang oxy. Sa panginginig ng aking mga daliri, dahan-dahan kong binuksan ang drawer. Doon bumungad sa akin ang mga dokumentong nagpabago sa takbo ng aking hininga. Mga titulo ng lupa sa probinsya na pagmamay-ari ng aking yumaong ama. Ang bawat pahina ay may pirma ko sa ibaba. Isang pirma na mukhang perpekto, ngunit alam ko sa aking puso na kailanman ay hindi ko isinulat. Ang bawat kurba ng tinta ay isang malaking kasinungalingan. Pinalsipikan nila ang aking pirma para mailipat ang lahat ng natitirang yaman ng aking pamilya sa pangalan ni Marco. Ramdam ko ang pag-akyat ng init sa aking muka at ang biglang pagliit ng mundo sa aking paningin. Ang mga letra sa papel ay tila naging mga uod na gumagapang sa aking balat. Ang pagtataksil na ito ay hindi lang basta pagnanakaw. Ito ay paglapastangan sa huling alaala ni Papa. Sa gitna ng aking pagkabigla, narinig ko ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto sa ibaba. Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tinatawag ang aking pangalan ng may halong awtoridad at inis. Nataranta ako. Mabilis kong ibinalik ang mga papel sa drawer at pilit na kinalma ang aking sarili. Ngunit ang susing hawak ko ay nahulog sa ilalim ng mabigat na lamesa. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa hagdanan ay tila mga hampas ng martilyo na nagpapabilis sa aking panic attack. Ang dibdib ko ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay, at ang bawat hininga ko ay naging mababaw at kapos. Wala nang oras para lumabas. Mabilis akong gumapang at nagtago sa ilalim ng malaking lamesang oxy, sa madilim na bahagi kung saan hindi ako agad makikita. Niyakap ko ang aking mga binti at pilit na tinakpan ang aking bibig gamit ang dalawang kamay. Ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa aking noo ay tila kasing lamig ng yelo. Bumukas ang pinto ng silid. Naramdaman ko ang pagpasok ng liwanag at ang pagbabago ng hangin sa loob ng kwarto. Ang amoy ni Marco ay naging mas matapang, mas malapit. Naririnig ko ang bawat paghinga niya, ang tunog ng paglapag ng kanyang susi ng sasakyan sa ibabaw ng lamesa, sa mismong tapat ng aking ulo. "Sofia?" Tawag niya muli. Ang kanyang tinig ay puno ng pagdududa. "Nasaan ka na namang babae ka? Alam kong nandito ka lang kanina." Nanatili akong walang kibo, kahit na ang aking mga binti ay nagsisimula ng manginig sa sobrang tensyon. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Narinig ko ang pag-usog ng kanyang upuan. Umupo siya at ang kanyang mga paa ay nasa tapat na ng aking mukha. Iilang pulgada lang ang layo mula sa aking mga daliri sa paa. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang biglang paghinto ng kanyang galaw. Tila may napansin siya sa ibabaw ng lamesa. Isang bagay na hindi dapat nandoon, o marahil ay ang drawer na hindi ko na isara ng maayos dahil sa sobrang pagmamadali. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang katawan. Ang kanyang kamay ay unti-unting bumababa, patungo sa sahig, patungo sa direksyon kung nasaan ako nagtatago. Ang bawat hibla ng aking buhok ay tumayo sa takot
habang nakikita ko ang anino ng kanyang mga daliri na papalapit ng papalapit sa aking kinaroroonan. Ganito na lang ba ang katapusan ko? Mahuhuli ba niya ako bago ko pa man masimulan ang aking pagbawi? Huwag kang hihinga, Sofia. Kahit ang pintig ng iyong puso ay dapat mong patahimikin. Iyan ang tanging paulit-ulit na bulong sa aking isipan habang nakikita ko ang mga daliri ni Marco na papalapit sa susing nalaglag ko sa ilalim ng mesa. Ang bawat sentimetro ng kanyang pag-abot ay tila isang dahan-dahang paghatak sa gatilyo ng isang baril na nakatutok sa aking sentido. Ang amoy ng kanyang sapatos na balat ay naging kasing tapang ng amoy ng panganib. Ngunit bago pa tuluyang sumagi ang kanyang balat sa aking malamig na kamay, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa kabilang bahagi ng silid ang nagpalingon sa kanya. Marco, kailangan mong pirmahan ang mga tseke para sa catering ng party ko. Ang matinis na boses ni Celine ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit para iligtas ako. Bumalik sa pagkakatayo si Marco, may kasamang malakas na buntong hininga ng inis. Sandali lang, Celine. May kinukuha lang ako rito. Iyang sigaw niya pabalik, ngunit hindi na siya muling yumuko. Sa halip, padabog siyang naglakad palabas ng silid para harapin ang kanyang kapatid. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pag-alis ng isang mabigat na pader na nakadagan sa aking dibdib. Nang masiguro kong wala na sila, mabilis akong lumabas mula sa ilalim ng mesa. Nanginginig ang buong katawan habang kinuha ang susi at ang mga pinalsipikong dokumento. Alam ko hindi na sapat ang magtago lang. Panahon na para gamitin ang tanging bagay na mas matindi pa sa kanilang kalupitan, ang kanilang sariling kasakiman. Lumipas ang 2 araw. Naghanda ako ng isang regalo para kay Doña Elena. Alam kong uhaw siya sa kapangyarihan at pera at iyon ang gagamitin kong pain. Nilapitan ko siya habang siya ay nagre-relax sa veranda. Tinitingnan ang kanyang mga mamahaling alahas na tila ba ang mga ito ang kanyang mga anak. Mama, may gusto po sana akong ipakita sa inyo. Simula ko ang boses ko ay puno ng kunwari ang excitement at pagpapakumbaba. Nalaman ko po kasi mula sa isang lumang kontak ni Papa na may isang investment fund na nakapangalan sa akin. Pero kailangan ng pirma ng isang garantor mula sa pamilya para mailabas ang malaking halaga. Gusto ko po sanang ilipat ang lahat ng yon sa inyong account bilang pasasalamat sa pagtanggap ninyo sa akin. Nakita ko ang biglang pagliwanag ng kanyang mga mata. Ang pagkagutom sa pera ay tila isang apoy na biglang nagaas sa kanyang mukha. Investment? Gaano kalaki ang halagang sinasabi mo, Sofia? Tanong niya, habang ibinababa ang kanyang magnifying glass. Sapat po para mabili ang katabing lupain ng inyong hasyenda, Mama. Sagot ko nang may kasamang matamis ng ngiti. Narito po ang mga papeles. Kailangan niyo lang pong pirmahan ang huling bahagi para ma-authorize ang transfer sa inyong pangalan. Inilapag ko ang mga dokumento sa harap niya. Ang nasa itaas na bahagi ay mukhang mga legal na papel para sa investment. Ngunit sa ilalim nito, na maingat kong itinago sa likod ng iba pang pahina, ay ang Deed of Rescission and Asset Return. Kapag pinirmahan niya ito, formal niyang kinikilala na ang lahat ng dote at lupain na kinuha nila sa akin ay illegal at kailangang ibalik sa aking pangalan. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking likuran habang tinitingnan ni Doña Elena ang mga pahina. Ang bawat paglipat niya ng papel ay tila isang segundo doon ng paghatol sa aking kinabukasan. Kinuha niya ang kanyang mamahaling fountain pen. Ang dulo nito ay tila isang tuka ng buitre na handang sumunggab sa biktima. Sigurado ka ba rito, Sofia? Walang daya ito? Tanong niya. Tinitingnan ako ng diretso sa mga mata. Wala po, Mama. Gusto ko lang pong maging maayos ang lahat bago ang anibersaryo niyo. Sagot ko nang walang kukurap-kurap. Sinimulan niyang isulat ang kanyang pangalan sa unang 2 pahina. Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay tila musika sa aking pandinig. Malapit na. Konting-konti na lang
at mababawi ko na ang unang bahagi ng aking buhay. Ngunit nang makarating siya sa huling pahina, sa bahaging dapat ay pirmahan niya ang pinakaimportanteng dokumento, biglang tumigil ang kanyang kamay. Nanliit ang kanyang mga mata habang binabasa ang isang maliit na sugnay sa dulo ng pahina. Ang katahimikan sa veranda ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Maririnig ang mahinang huni ng mga ibon sa paligid, ngunit sa loob ng aking pandinig, ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tambol ng aking kaba. "Sandali!" wika niya. Ang kanyang tinig ay biglang naging malamig at puno ng hinala. "Bakit may nakasulat ditong Transfer of Liabilities and Revocation of Ownership? Hindi ba dapat ay Deposit of Funds lang ang nakalagay rito?" Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila mga punyal na sumusuri sa aking kaluluwa. Ang kamay niyang hawak ang panulat ay tumigil sa ibabaw ng papel. Iilang milimetro na lang ang layo mula sa pagtapos ng aking plano. Nahuli ba niya ang aking bitag bago pa man ito tuluyang sumara? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa sandaling iyon. Ang bawat tibok ng aking puso ay parang isang malakas na tambol na nagbababala ng aking pagkabigo. Tiningnan ko ang panulat na hawak ni Doña Elena. 1 milimetro na lang ang layo mula sa papel, ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng laso ng pagdududa. "Ah, iyan po ba, Mama?" Pilit kong pinanatiling formal at malumanay ang aking tinig, kahit na ang aking mga tuhod ay parang naging halaya sa panginginig. "Ipinapaliwanag po iyan ng bangko bilang proteksyon ninyo laban sa mga buwis. Ang ibig sabihin po ng revocation of ownership ay ang pagbawi sa aking pangalan para mailipat ng buo sa inyo ang kontrol. Ayaw niyo naman po sigurong ang gobyerno pa ang makinabang sa yaman ni Papa, di ba?" Isang mahabang katahimikan ang namayani. Pinanood ko ang paggalaw ng kanyang mga labi habang binabasa muli ang dokumento. Ang hangin sa veranda ay tila naging malapot at mahirap langhapin. Pagkalipas ng ilang sandali, isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanya. "Mautak ka rin talaga, Sofia. Sige, dahil mukhang natututo ka na ring maging tapat sa pamilyang ito." At sa isang mabilis na kumpas ng kanyang kamay, nilagdaan niya ang huling pahina. Ang dulo ng panulat ay humukit ng malalim sa papel, tila isang selyo ng aking pansamantalang tagumpay. Ngunit ang kaligayahan ko ay panandalian lamang. Hindi ko pa man tuluyang naitatago ang mga papeles sa aking duster nang marinig ko ang matinis na sigaw ni Celine mula sa loob ng bahay. "Mama! Marco! Ang kwintas ko! Ang diamanteng bigay ni Papa! Nawawala!" Mabilis na bumukas ang pinto ng beranda at lumabas si Celine. Nagulo-gulo ang buhok at namumula ang mga mata sa galit. Sumunod sa kanya si Marco na may bit-bit na awtoridad sa bawat hakbang. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila naging amoy ng isang paparating na bitay. "Anong nangyayari rito?" tanong ni Marco. Ang kanyang tingin ay agad na napako sa akin. Tila ba ako na ang automatikong may sala sa anumang problemang nagaganap. "Nawawala ang paborito kong kwintas sa loob ng jewelry box ko, Marco. At tanging ang babaeng iyan lang ang pumasok sa kwarto ko kanina para maghatid ng labada." Duro ni Celine sa akin. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa puot. "Hindi totoo yan. Naghatid lang ako ng damit at agad din akong lumabas. Depensa ko. Ngunit alam ko sa loob ko na ang aking salita ay walang halaga sa bahay na ito. Hulayin niyo ang gamit niya. Ngayon din." Utos ni Doña Elena. Ang boses niya ay wala na ang tamis na narinig ko kanina lamang. Kinaladkad ako ni Marco patungo sa maliit na sulok sa pasilyo kung saan ako pinatutulog. Kinuha niya ang aking lumang bag at marahas itong ibinaligtad sa sahig. Ang tunog ng mga gamit kong bumabagsak sa marmol ay tila mga sampal sa aking pagkatao. At doon, sa gitna ng aking iilang pirasong damit, ay kumislap ang isang gintong kwintas na may pendant na diamante. Nanlamig ang buong katawan ko.
Isang malaking bitag. Itinanim nila ito para tuluyan akong sirain. Magnanakaw. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi mula kay Doña Elena. Ang hapdi ay gumuhit hanggang sa aking tenga at ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa aking laway. Akala ko ay nagbabago ka na, pero ang dugong kalsada ay hinding-hindi talaga mawawala. Hinawakan ako ni Marco sa buhok. Itiningala ang aking muka para makita ang kanyang nanlilisik na mga mata. Ang sakit sa aking anit ay tila hinihiwa ang aking bungo. Ngayon, Sofia, pumili ka. Bulong niya. Ang boses ay puno ng mapanganib na kalmado. Tatawag ako ng pulis at mabubulok ka sa kulungan bilang isang magnanakaw. O pipirmahan mo ang dokumentong ito. Isang ganap na pagsuko ng lahat ng dote mo at mga lupain sa amin bilang kabayaran sa kahihiyang ginawa mo. Inilapag niya sa harap ko ang isang bagong dokumento. Ito ang tunay nilang pakay. Ang saktan ako, hiyain, at takutin hanggang sa wala na akong matira, kundi ang aking hininga. Tiningnan ko ang mga katulong na nakatayo sa malayo. Ang ilan ay may awa sa mata. Ang ilan ay nakayuko lamang. Ang amoy ng alikabok sa sahig na kinasubsob ko ay tila amoy ng aking sariling libing. Tumingala ako kay Marco. Sa pagkakataong ito, hindi ako umiyak. Ang mga luha ko ay tila natuyo na ng init ng aking puot. Isang matigas na desisyon ang nabuo sa loob ko. Hindi na ako ang Sofia na madaling saktan. Pulis o dote, Sofia? Mamili ka. Anong pipiliin ko? Ang kalayaang pisikal, ngunit mawawala ang lahat ng pinaghirapan ni Papa? O ang sugal na maaring magdala sa akin sa likod ng mga rehas, ngunit mananatili ang aking laban? Umili ka, Sofia. Ang malamig na rehas ng kulungan o ang bolpen na ito? Isang pirma mo lang at mawawala ang lahat ng gulo. Ang tinig ni Marco ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa aking pandinig. Nakaluhod pa rin ako sa malamig na marmol. Ang aking pisngi ay tila nagnininga sa hapdi ng sampal ni Doña Elena. Tiningnan ko ang dokumentong nakalapag sa sahig, ang quitclaim and waiver of rights. Gusto nilang isuko ko ang huling alaala ni Papa, kapalit ng hindi nila pagtawag sa pulis para sa kwintas na sila rin naman ang nagtanim sa aking gamit. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng alikabok sa sahig ay humahalo sa amoy ng sarili kong dugo mula sa pumutok kong labi. Ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig sa aking puso. Hindi ito ang lamig ng takot, kundi ang lamig ng isang patalim na handa ng sumugat. Pipirma ako. Bulong ko. Ang boses ko ay tuyot at walang emosyon. Isang matunog na tawa ang kumawala kay Celine. Kita mo muna, Marco, ang daling takutin ng daga. Akala ko ba ay matalino ang tatay nito? Mukhang nakuha niya lang ang kaduwagan. Kinuha ko ang ballpen. Sa bawat kurba ng aking pirma, alam ko na ito ang huling pagkakataon na makikita nila ang aking pagkatalo. Pagkatapos kong pirmahan ng papel, marahas itong kinuha ni Marco. Tila ba isa itong tropeo ng kanyang tagumpay? Mabuti, dahil ngayon, bilang pasasalamat na hindi ka namin ipapakulong, gagawin mo ang huling trabaho mo para sa amin. Wika ni Doña Elena habang inaayos ang kanyang mamahaling perlas. Ngayong gabi ang anibersaryo ng aming pamilya. Isang malaking piging ang gaganapin sa garden. At ikaw, Sofia, ikaw ang magsisilbi bilang waitress. Gusto kong makita ng lahat ng mga kaibigan namin kung gaano kakababa sa harap namin. Dumating ang gabi. Ang buong garden ng mansyon ay nabalot ng liwanag mula sa mga kristal na chandelier na nakasabit sa mga puno ng mangga. Ang amoy ng inihaw na mamahaling karne at ang halimuyak ng mga imported na bulaklak ay sapat na para malunod ang sinumang panauhin sa karangyaan. Suot ko ang isang luma at kupas na uniforme ng katulong, isang itim na duster na may puting apron na puno ng mantsa, ang sinadya nilang ipakita sa lahat.
Naglalakad ako sa gitna ng mga bisita, bit-bit ang isang mabigat na tray ng alak. Naririnig ko ang bulungan ng mga matatandang socialite, ang mga mapanghusgang tingin nila sa aking mga kamay na puno ng kalyo. Doon sa gitna ng entablado, nakatayo ang pamilya ni Marco, nagtatawanan at nagyayabang tungkol sa kanilang bagong negosyo, ang negosyong kinuha nila sa akin. "Waitress, isang baso pa nga rito," sigaw ni Marco, sapat na malakas para lumingon ang lahat. Ngumiti siya ng nakakaloko habang tinitingnan ang aking pagod na anyo. "Pasensya na kayo sa asawa ko. Medyo clumsy talaga siya, kaya pinagpa-practice ko muna sa gawaing bahay." Tumawa ang mga bisita. Isang tunog na parang mga bubog na bumabaon sa aking balat. Ngunit sa gitna ng kahihiyang ito, nahuli ng aking mga mata ang isang figura sa dulo ng garden. Isang matandang lalaki na nakabarong. May dalang isang itim na briefcase. Si Attorney Ramos. Nagtagpo ang aming mga mata. Isang bahagyang tango ang ibinigay niya sa akin. Iyon ang hudyat. Sa gitna ng toast ni Marco, habang itinaas niya ang kanyang baso para ipagdiwang ang kanilang tagumpay, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa garden. Ang katahimikan ay naging kasing lalim ng isang hukay. Isang malakas na ugong ng projector ang bumasag sa katahimikan at ang puting pader ng mansyon ay biglang naging isang malaking screen. Anong nangyayari? Sino ang may gawa nito? Ang narinig kong naguguluhang tanong ni Doña Elena. Bumukas ang projector, ngunit hindi ang mga larawan ng kanilang pamilya ang lumabas. Doon, sa harap ng daan-daang bisita, ay malinaw na napanood ang video mula sa aking spy camera. Ang sandali kung saan itinapon ni Marco ang basahang may langis sa aking mukha. Ang boses ni Doña Elena na umaamin sa pagnanakaw ng aking dote at ang pagtatanim ni Celine ng kwintas sa aking bag. Ang mga bulungan ng mga bisita ay napalitan ng mga singhap ng pagkagulat. Ang mukha ni Marco ay naging kasing puti ng papel. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay unti-unting nanginig hanggang sa halos mabitawan niya ito. Ito ba ang pamilyang kinikilala ninyong kagalang-galang? Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa sound system. Hindi ito boses ni Attorney Ramos. Boses ko ito. Isang recorded na mensahe ng aking paghihiganti. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas ng gate. Ngunit hindi para sa akin ang mga pulis na yon. Ang bawat anino ng mga opisyal na papalapit ay tila mga anino ng hustisya na matagal ko nang hinihintay. Nanliit ang mga mata ni Marco nang makita niya ako sa gitna ng karamihan. Sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Sa halip, lumapit ako sa kanya. Kinuha ang baso ng alak sa kanyang kamay at dahan-dahan itong ibinuhos sa kanyang mamahaling sapatos. "Tapos na ang palabas, Marco," bulong ko, sapat na para marinig niya lamang. "At ikaw ang susunod na itatapon ko sa basurahan." Ngunit bago pa ako makahakbang palayo, isang boses mula sa likuran ang nagpatigil sa lahat. "Hindi lang pagnanakaw ang kasalanan ninyo. Nasaan ang tunay na testamento ni Arturo? Hindi ito maaari. Isang paninira lamang ang lahat ng iyan. Huwag kayong maniwala sa peking video na yan." Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong garden, puno ng desperasyon at gulat. Ngunit ang kanyang boses, na dati ay puno ng kapangyarihan, ngayon ay parang isang basag na kampana na wala ng saysay ang tunog. Sa puting pader ng aming mansyon, patuloy na naglalaro ang imahe ko, nakaluhod, umiiyak, at binabato ng basahang puno ng sebo. Ang bawat hagulgol ko sa video ay tila sampal sa mukha ng bawat bisitang naroroon, na ngayon ay dahan-dahang lumalayo kina Marco at Doña Elena, na tila ba sila ay may nakakahawang sakit. Tumingin ako kay Marco. Ang kanyang mamahaling tuxedo ay tila naging masyadong malaki para sa kanyang nangangatog na katawan. Ang alak na ibinuhos ko sa kanyang sapatos ay dahan-dahang gumuguhit sa puting alpombra, tulad ng dahan-dahang pagguho ng kanyang dangal.
Ang amoy ng mamahaling pabango sa paligid ay unti-unting napalitan ng amoy ng takot at pagkabigo. Marco, anong ibig sabihin nito? Tanong ng isa. Sa kanyang pinakamalaking business partners, ang boses ay puno ng pandidiri. Pinakasalan mo ang anak ni Arturo para lang gawing katulong at pagnakawan? Hindi nakapagsalita si Marco. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa projector at sa mga pulis na ngayon ay pumasok na sa loob ng garden. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga awtoridad sa damuhan ay tila mga huling tibok ng orasan para sa pamilyang ito. Attorney Ramos, anong ibig mong sabihin tungkol sa testamento ni Papa? Tanong ko. Ang boses ko ay matatag sa kabila ng panginginig ng aking mga kamay. Lumapit ako sa matandang abogado na ngayon ay nakatayo sa tabi ko. Hawak ang itim na briefcase na tila naglalaman ng lahat ng aking kaligtasan. Sofia, anak, wika ni Attorney Ramos habang dahan-dahang binubuksan ang briefcase. Ang tunog ng pag-click ng lock ay tila musika sa gitna ng katahimikan. Ang dote na kinuha nila sa iyo ay may kalakip na kondisyon sa orihinal na testamento ni Arturo. Isinulat niya doon na ang lahat ng yaman, lupa at pera ay mananatili lamang sa pangalan ni Marco kung mapapatunayang ikaw ay itinuturing na asawa at kabahagi ng pamilya ng may dignidad. Kinuha ni Attorney Ramos ang isang asul na folder. Ngunit dahil sa mga ebidensyang napanood ng lahat, ang pagmamaltrato, ang pagnanakaw, at ang pangingikil, ang lahat ng ari-arian na kasalukuyang hawak ng pamilyang ito ay automatikong babalik sa pangalan mo, Sofia. Simula sa gabing ito, wala nang pag-aari ang mga Lopez. Ang mansyong ito, ang mga lupain, pati ang perang ginastos nyo para sa party na ito ay hindi na sa inyo. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso ang narinig mula sa direksyon ni Doña Elena. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga rosas sa garden. Hindi. Akin ang mansyong ito. Pinaghirapan ko ito. Sigaw niya niya. Ngunit ang boses niya ay naging isang mahinang bulong na lang sa gitna ng mga bulungan ng mga tao. Mabilis na lumapit ang dalawang pulis kay Marco. Narinig ang tunog ng paglock ng posas sa kanyang mga pulso. Isang malamig at matigas na tunog na tila nagtatapos sa aming pagsasama bilang mag-asawa. Marco Lopez, isinasama ka namin sa presinto para sa reklamong pagnanakaw, falsification of documents, at physical abuse. Wika ng opisyal. Sa gitna ng kaguluhan, habang kinakaladkad si Marco palabas, nagtagpo ang aming mga mata. Wala akong nakitang pagmamahal, tanging ang matinding galit at pagsisisi. Ngunit hindi ko na naramdaman ang dati kong takot. Ang bawat hibla ng aking puso na winasak nila ay tila dahan-dahang nagdurugtong muli, mas matigas at mas matibay. Sofia, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Bawiin mo lang ang demanda. Pagsusumamo ni Marco habang hinihila siya ng mga pulis. Tinalikuran ko siya. Ang amoy ng gabi ay naging mas presko, mas malinis. Tumingin ako sa langit, sa mga bituin na tila sumasaksi sa aking paglaya. Ngunit sa likod ng aking tagumpay, may isang katanungan pang nananatili sa aking isipan. Paano nalaman ni Attorney Ramos ang tungkol sa spy camera kung hindi ko pa ito nasasabi sa kanya? Naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Paglingon ko, nakita ko si Liza, ang aking kaibigan, na may luha sa mga mata. Sofia, hindi lang kami ang nakamasid sa'yo sa loob ng bahay na ito. Bulong niya. Sino pa ang nagmamasid? At ano ang tunay na motibo ni Attorney Ramos sa pagtatago ng impormasyong ito hanggang sa huling sandali? Ang aking tagumpay ba ay simula pa lang ng isang mas malaking laro na hindi ko pa nauunawaan? Ang katahimikan sa loob ng mansyon pagkatapos ng gabi ng piging ay tila isang malalim na telon na tumatabing sa mga sigaw at hapis ng nakaraan. Sa bawat sulok ng malawak na sala
Ang amoy ng mga lantang bulaklak at natapong alak ay humahalo sa amoy ng alikabok na lumilikha ng isang atmosperang puno ng panghihinayang at pagkabulok. Ngunit para sa akin, ang bawat hininga ko ngayon ay tila mas magaan, mas malinis, na parang ang baha ng katotohanan ay tinangay na ang lahat ng dumi sa bahay na ito. Naglakad ako patungo sa gitna ng sala, kung saan nakatayo si Attorney Ramos habang inaayos ang kanyang mga papeles. Ang tunog ng kanyang pagliligpit ay ang tanging bumasag sa nakabibinging katahimikan. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa mga katanungang bumabagabag sa aking isipan. Attorney, paano niyo nalaman ang tungkol sa mga lihim na kamera at sino ang nagmamasid sa akin? Tanong ko. Ang tinig ko ay matatag, ngunit may bahid ng pagtataka. Itinigil ng matandang abogado ang kanyang ginagawa at tumingin sa akin ng may malalim na pag-unawa. Sofia, hindi ka kailanman nag-iisa sa laban na ito. Ang iyong ama, si Arturo, ay may mga tapat na kaibigang iniwan para protektahan ka. At isa na roon si Aling Nena. Nanlaki ang aking mga mata. Si Aling Nena, ang matandang kusinera na laging nakayuko at tila walang pakialam sa paligid. Siya ang taong laging nag-aabot sa akin ng baso ng tubig sa tuwing pinapahirapan ako ni Doña Elena. Ang taong tahimik na naglilinis ng aking mga sugat sa gabi. Siya ang naglagay ng karagdagang mikropono at nagpadala sa akin ng mga kopya ng video. Pagpapatuloy ni Attorney Ramos, minahal niya ang iyong ama bilang isang kapatid at hindi niya hinayaang tuluyan kang mawasak ng mga Lopez. Ang tagumpay mong ito ay bunga rin ng kanyang katapatan. Naramdaman ko ang muling pag-agos ng luha sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pasasalamat. Sa gitna ng impyernong kinalalagyan ko, may isang anghel na tahimik na nagmamasid at nagbabantay. Kinuha ko ang aking lumang apron, ang itim na duster na naging simbolo ng aking pagkaalipin. Naglakad ako patungo sa likod ng bahay, sa lugar kung saan madalas akong umiyak ng palihim. Gamit ang isang maliit na posporo, sinilaban ko ang tela. Pinanood ko ang paglamon ng apoy sa bawat hibla ng aking kahihiyan. Ang tunog ng paglagitik ng apoy at ang paglipad ng mga abo sa hangin ay tila isang ritual ng aking paglaya. Hindi na ako ang Sofia na basahan. Ako na ang Sofia na may-ari ng sarili niyang tadhana. Ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. Kinabukasan, habang inaayos ko ang aking mga gamit para lumipat sa isang mas ligtas na lugar, isang balita ang iyong manig sa social media. Si Marco, mula sa loob ng kulungan, ay naglabas ng isang pahayag. Gamit ang mga bayarang troll at mga pekeng balita, sinubukan nilang baligtarin ang kwento. Sinabi nilang ako ang nagbalak ng lahat, na ako ang nagnakaw sa kanila at ang video ay isang sopistikadong manipulasyon lamang. Sofia Lopez ang modernong Judas. Iyan ang headline ng mga post na kumalat. Naramdaman ko ang muling pagbalot ng takot sa aking puso. Ang kapangyarihan ng pamilya Lopez ay tila isang galamay ng pugita na kahit putol na ay pilit pa ring kumakapit. Ang mga kaibigan namin sa alta sosyedad ay nagsimulang mag-alinlangan at ang aking mga account sa bangko ay muling nanganib na ma-freeze dahil sa mga bagong kasong isinampa nila laban sa akin. Isang hapon, habang binabasa ko ang mga masasakit na komento sa aking cellphone, isang tawag ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkapindot ko ng sagot, isang malamig at pamilyar na boses ang narinig ko mula sa kabilang linya. Akala mo ba ay nanalo ka na, Sofia? Ang boses ni Doña Elena ay tila isang ahas na sumisitsit sa aking tainga. Nasa labas man si Marco o nasa loob, hinding-hindi mo matatakasan ang pangalang Lopez. Sisirain namin ang reputasyon mo hanggang sa ikaw na mismo ang magmakaawang mamatay. Maghanda ka, dahil ang tunay na giyera ay nagsisimula pa lang. Nanginginig ang aking kamay, ngunit bago ko pa maibaba ang telepono,
Narinig ko ang isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan sa tapat ng gate ng mansyon. Isang grupo ng mga kalalakihang nakauniporme ngunit walang mga badyang sa pilitang pumasok sa loob. Wala ang mga pulis. Wala si Attorney Ramos. Ako ay mag-isa sa loob ng malaking bahay na ito. Sino kayo? Sigaw ko, habang mabilis na tumatakbo patungo sa itaas. Ang bawat hakbang ko sa hagdanan ay tila isang karera laban sa kamatayan. Hindi sila sumagot. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol at ang marahas na paghawi ng mga kurtina. Pumasok ako sa silid ni Papa at mabilis na nilak ang pinto. Ang hininga ko ay naging mababaw at ang aking paningin ay nagsimulang magdilim sa sobrang takot. Sa gitna ng aking pagkataranta, napansin ko ang isang maliit na sobreng nakasandal sa ilalim ng portrait ni Papa. Isang sobreng kulay ginto na may tatak na hindi ko pamilyar. Sa panginginig ng aking mga daliri, binuksan ko ito habang naririnig ko ang marahas na paghampas sa pinto ng aking silid. Ang huling alas. Ang tanging nakasulat sa labas ng sobre. Nang mabasa ko ang nilalaman nito, tumigil ang pintig ng aking puso. Hindi lang ito tungkol sa pera o lupa. Ito ay isang katotohanang sapat na parabura ng pamilya Lopez sa mapa ng lipunan. Isang katotohanang naitago ng 30 taon. Ngunit magkakaroon ba ako ng pagkakataong ilabas ito bago pa nila tuluyang mawasak ang pintong ito? Buksan mo ang pintong ito, Sofia. Huwag mong hintayin na wasakin namin ito ng tuluyan. Ang sigaw na yon mula sa labas ng silid ni Papa ay tila isang hatol ng kamatayan. Naririnig ko ang marahas na paghampas ng mabibigat na balikat sa hamba ng pinto. Ang bawat yanig ng kahoy ay tila isang pintig ng takot sa aking lalamunan. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, ang aking mga mata ay nakapako sa papel na kinuha ko mula sa gintong sobre. Ang amoy ng lumang papel at tuyong tinta ay humahalo sa amoy ng aking sariling malamig na pawis. Habang binabasa ko ang bawat salita, tila ba ang bawat letra ay naging isang sulo na nagbibigay ng liwanag sa madilim na kasaysayan ng mga Lopez. Hindi lang ito basta pagnanakaw. Ang dokumentong hawak ko ay ang tunay na ulat ng investigasyon. 30 taon na ang nakalilipas. Isang ulat na nagpapatunay na ang yaman ng pamilya Lopez ay galing sa isang malaking insurance fraud at ang pagpatay sa orihinal na kasosyo ng aking ama. At ang mas matindi, nakasaad dito na si Marco ay hindi tunay na anak ni Doña Elena, kundi isang batang kinuha mula sa kalsada para maging tagapagmana ng isang pekeng kaharian. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng kahoy ang umaling-awngaw. Ang pinto ay nagsimula ng bumigay. Sa sandaling ito, naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado na dahan-dahang lumalaganap sa aking buong pagkatao. Kinuha ko ang aking cellphone na itinago ko sa loob ng aking duster at mabilis na kinuhaan ng litrato ang bawat pahina. Pinindot ko ang send patungo sa cloud drive na ibinigay sa akin ni Attorney Ramos at sa lahat ng aking mga kontak sa media. Sa huling pagkakataon na humampas ang mga lalaki sa pinto, ito ay tuluyang bumukas. 3 lalaking nakamaskara ang pumasok. Ang kanilang mga anino ay tila mga halimaw na handang sumakmal. Ngunit bago pa sila makalapit sa akin, isang malayo at dahan-dahang lumalakas na tunog ng sirena ang bumasag sa tensyon. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang sumilip sa mga bintana, tila mga hudyat ng isang bagong umaga. Huli na kayo, bulong ko. Ang aking tinig ay hindi na nanginginig. Itinaas ko ang aking cellphone. Ang screen nito ay nagliliyab sa liwanag. Nasa internet na ang lahat. Sa loob ng 5 minuto, ang buong bansa ay malalaman na ang tunay na dumi ng pamilyang pinaglilingkuran na ninyo. Ang mga lalaki ay nagkatinginan. Ang takot ay agad na pumalit sa kanilang katapangan. Mabilis silang tumalikod at tumakas sa bintana. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng nagkakagulong silid.
Doon, sa ilalim ng larawan ni Papa, naramdaman ko ang isang malakas na yakap ng hangin. Tila ba sinasabi niya sa akin na tapos na ang aking paghihirap. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating mansyon ng mga Lopez ay naging isang alaala na lamang ng aking pagkaalipin. Sa pamamagitan ng mga ebidensyang nakuha ko, tuluyang bumagsak ang kanilang imperyo. Si Doña Elena ay kasalukuyang nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo, habang si Marco, na nalamang hindi pala tunay na Lopez, ay iniwan ng lahat ng kanyang mga kaibigan at ngayon ay nabubuhay sa dilim ng rehas, yakap ang katotohanang wala siyang kahit na anong pagkatao. Nakaupo ako sa aking bagong opisina, isang malinis at maliwanag na silid na nakaharap sa dagat. Ang amoy ng sariwang lavender at ang halimuyak ng aking sariling skincare line, ang Sophia's Rebirth, ay pumupuno sa hangin. Hindi ito yaman na kinuha sa iba. Ito ay yaman na itinayo ko mula sa aking sariling pawis at talino. Ang bawat bote ng produkto ko ay may kasamang kwento ng pag-asa, isang paalala sa bawat babae na ang dumi ng nakaraan ay kayang linisin ng tapang at pagmamahal sa sarili. Tumingin ako sa aking mga kamay. Wala na ang mga kalyo ng paglalaba, wala na ang mantsa ng sebo. Ang tanging naroon ay ang kakinisan ng isang babaeng sa wakas ay natutunang hawakan ng sarili niyang buhay. Isang katok sa pinto ang bumasag sa aking pagmuni-muni. Pumasok si Liza na ngayon ay aking operations manager. May dalang isang bouquet ng mga puting rosas. Sophia, we hit the target. Our products are officially the top-selling brand this month. And look, may sulat ka mula sa kulungan. Kinuha ko ang sobre. Alam ko ang sulat kamay na yon. Kay Marco. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ngunit sa halip na basahin, kinuha ko ang aking shredder. Pinanood ko ang bawat piraso ng papel na naging maliliit na hibla. Tila ba ang huling connection ko sa kanya ay tuluyan na ring naging alikabok. Wala na tayong dapat pag-usapan, Marco. Bulong ko sa hangin. Dahil sa gabing ito, ang tanging amoy na dadalhin ko ay ang amoy ng aking tagumpay. Naglakad ako patungo sa malaking bintana. Pinanood ang paglubog ng araw na tila isang gintong barya sa abot tanaw. Ngunit sa likod ng aking ngiti, isang malalim na tanong ang muling sumagi sa aking isipan habang nakikita ko ang isang pamilyar na sasakyan sa baba ng aking gusali. Si Marco ba ay talagang wala ng laban? O mayroon pa siyang huling alas na hindi ko inaasahan? Ang amoy ng alat ng dagat ay dahan-dahang humahalimuyak sa aking beranda, humahalo sa bango ng sariwang kape na nasa aking tabi. Sa bawat paghampas ng mga alon sa pampang, tila ba may isang bahagi ng aking masakit na nakaraan ang unti-unting tinatangay ng tubig palayo sa aking puso. Wala na ang amoy ng sebo. Wala na ang malansang amoy ng basahang dumi ng kusina. Ang tanging narito ngayon ay ang halimuyak ng kalayaan. Nakatitig ako sa aking mga kamay habang sinisikatan ng araw. Ang kakinisan ng aking balat ay saksi sa isang taon ng pag-aalaga sa sarili. Hindi lang sa panlabas, kundi pati sa sugat ng aking kaluluwa. Sa ilalim ng aking pangalan, sa mga dokumento ng kumpanya, hindi na Sofia Lopez ang nakasulat. Ibinalik ko ang aking tunay na apelyido. Ako muli, si Sofia Madrigal, isang babaeng buo, matatag, at hindi na muling magpapaalipin sa kahit na sinong lalaki. Ngunit bago ko tuluyang isara ang aklat na ito, alam kong may isang huling pahina pa akong kailangang harapin. Isang huling pagbisita para sa ganap na pagtatapos. Nasa loob ako ng isang silid na nababalutan ng malamig na asul na pintura at rehas na bakal. Ang amoy ng disinfectants at lumang semento ay nanunuot sa aking ilong. Sa likod ng makapal na salamin, naupo ang isang lalaking halos hindi ko na makilala. Malayo ang kanyang itsura sa makisig na Marco na pinangakuan ko ng buhay sa harap ng dambana. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng takot, at ang kanyang balat ay tila naging kasing pula
ng kalawang. Sofia, dumating ka! Ang boses ni Marco ay nanginginig. Halos isang bulong na lamang na dumadaan sa intercom. Patawarin mo ako. Sofia, nagmakaawa ako. Sabihin mo kay Attorney Ramos na bawiin ang kaso. Hindi ko kaya rito. Ang dumi, ang hirap. Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ngunit wala akong naramdamang kahit anong Wala ring galit. Tanging isang malalim na awa para sa isang taong hindi kailanman natutunan ang tunay na halaga ng pagmamahal at dangal. Marco, naaalala mo ba ang unang gabi ng kasal natin? Tanong ko. Ang aking tinig ay kalmado at banayad. Itinapon mo sa mukha ko ang isang basahang puno ng langis. Sabi mo, doon ako nararapat. Sabi mo, binili mo lang ako gamit ang dote ko. Lasing lang ako noon, Sofia. Alam mong hindi ko yun sinasadya. Pagsisinungaling niya, pilit na dumidikit sa salamin. Sinadya mo yon, Marco. Dahil ang basahang iyon ang tingin mo sa lahat ng sakripisyo ko. Pagpapatuloy ko, hindi hinahayaang muling pumasok ang kanyang mga lason sa aking isipan. Nagising ako ng 4:00 ng madaling araw para pagsilbihan kayo. Pinagtiisan ko ang bawat sampal ng iyong ina at ang bawat pangungutya ni Celine. Akala niyo ay nadudurog niyo ako, pero ang totoo, bawat patak ng luha ko ay naging semento para patatagin ang pader na sisira sa inyo. Yumuko si Marco at nagsimulang humikbi. Isang mahinang tunog ng pag-iyak na tila isang batang nawawala. Ano nang mangyayari sa akin? Wala na si Mama. Wala na ang mansyon. Wala na akong kahit ano. Mayroon ka pa ring natitira, Marco, sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Mayroon kang panahon para pag-isipan ang bawat duming ginawa niyo sa pamilya ko. Ang hiya na kinatakutan ninyong mawala ay tuluyan ng lumamon sa inyo. Iyan ang iyong karma. Bago ako lumabas, narinig ko ang kanyang malakas na pagtawag sa aking pangalan. Ang tunog ng kanyang mga kamao na humahampas sa salamin sa desperasyon. Ngunit hindi na ako lumingon. Ang bawat hakbang ko palabas ng presinto ay tila paglipad ng isang ibon na matagal na nakakulong. Sa labas, naghihintay si Attorney Ramos at si Liza. Handa ka na ba, Sofia? Ang eroplano patungong Paris para sa iyong international launch ay aalis na sa loob ng 3 oras. Wika ni Liza na may malawak na ngiti. Handa na ako. Sagot ko. Tumingala ako sa langit. Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap ni Papa. Naramdaman ko ang kagaanan ng aking dibdib. Isang pakiramdam na hindi kayang bilhin ng kahit anong dote. Ang tagumpay ko ay hindi dahil sa nakaganti ako, kundi dahil sa wakas, nagawa ko ng patawarin ang aking sarili sa pananatili sa isang relasyong hindi ako karagdag. Sumakay ako sa sasakyan at habang dahan-dahang umaandar ang makina, tiningnan ko ang aking refleksyon sa bintana. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang Sofia na may bahid ng sebo sa pisngi. Siya ay si Sofia Madrigal, isang reyna na nahanap ang kanyang korona sa gitna ng mga basahan. Sa huling pagkakataon, binuksan ko ang bintana at hinayaang liparin ng hangin ang isang maliit na panyo. Isang puting tela na walang mantsa, malinis at malaya. Tapos na ang kwento ng pagkaalipin. Ngayon, sisimulan ko na ang kwento ng aking sariling pag-ibig, ang pag-ibig sa sarili na hinding-hindi na muling mananakaw ng sinuman. Ang amoy ng luma at malansang basahan ay isa na lamang malabong panaginip na dahan-dahang tinatangay ng hanging dagat. Narito ako ngayon, nakatayo sa balkonahe ng aking sariling villa sa El Nido, Palawan. Ang bawat hininga ko ay puno ng halimuyak ng mamahaling sampagwita at ang sariwang amoy ng mga punong niyog sa paligid. Ang asul na kalawakan ng dagat ay tila isang dambuhalang salamin na nagpapakita ng aking bagong pagkatao. Hinahaplos ko ang aking mga daliri. Wala na ang mga sugat mula sa matapang na sabon.
Wala na ang mga kalyo ng pagkakiskis sa sahig. Ang tanging naririto ay ang kakinisan ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili. Sa aking tabi ay ang isang maliit na tableta kung saan nakikita ko ang pinakabagong ulat ng aking kumpanya. Ang Sophia's Rebirth ay hindi na lamang isang skincare line. Ito ay naging isang pundasyon na nagbibigay ng trabaho at proteksyon sa mga kababaihang naging biktima ng bauhan sa kanilang sariling tahanan. Ang bawat tagumpay ng aking negosyo ay isang munting alay para sa dangal ni Papa Arturo. Nabalitaan ko mula kay Attorney Ramos na si Doña Elena ay tuluyan ng nawala sa sariling kaisipan sa loob ng pasilidad ng gobyerno. Ang babaeng dati ay balot ng ginto at perlas ay ngayon ay nakikipag-usap na lamang sa mga anino ng mansyong hindi na sa kanya. Si Marco naman ay nananatiling bilanggo, hindi lamang ng rehas na bakal, kundi ng kanyang sariling pagsisisi. Sabi nila, madalas siyang umiiyak sa gabi. Tinatawag ang aking pangalan. Nagmamakaawa para sa isang kapatawarang hinding-hindi ko na ibibigay. Hindi dahil sa puot, kundi dahil ang Sofia na kanyang sinaktan ay matagal na ring pumanaw kasabay ng basahang itinapon niya sa aking muka. Papa, nakikita mo ba ako? Bulong ko sa hangin habang pinapanood ang paglubog ng araw. Isang mainit na pakiramdam ang lumaganap sa aking dibdib. Tila isang marahang haplos sa aking buhok. Sa wakas, ang hustisyang ipinaglaban ko ay hindi lamang nauwi sa pera o sa pagpapakulong sa kanila. Ang tunay na katarungan ay ang kapayapaang nararamdaman ko ngayon, ang kakayahang matulog sa gabi nang walang takot na may kamay na sasakal sa aking leeg. Kinuha ko ang aking lumang wedding veil, ang tanging piraso ng tela na itinago ko mula sa gabing iyon. Hindi na ito puti. Ito ay nanilaw na ng panahon at puno ng mga bakas ng luha. Ngunit sa halip na itago muli, hinayaan ko itong tangayin ng malakas na ihip ng hangin. Pinanood ko ang paglipad nito. Tila isang puting ibon na dahan-dahang nawawala sa abot tanaw hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng dagat. Tapos na. Wala na ang utang na loob na pilit nilang ipinapasan sa akin. Wala na ang hiya na ginamit nilang kadena para igapos ako. Ang natitira na lamang ay ang halimuyak ng bagong umaga at ang kasiguraduhan na ang bukas ay para sa akin lamang. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng aking silid. Isinarado ang pinto sa nakaraan at hinarap ang liwanag ng aking sariling bukas. Sa mundong ito, ang basahan ay maaaring maging mitya ng pagkawasak, ngunit para sa isang babaeng may paninindigan, ito ang magiging unang hakbang patungo sa kanyang gintong tagumpay. Ang aking pangalan ay Sofia Madrigal at ito ang aking paglaya.